Okay, show ko lang yung paggana ng gimbal na binibenta ko. Ito yan sir, yung gimbal, 2D gimbal. So yung roll at saka yung pitch ang nagana, kaya 2D, 2-dimensional siya. Roll and then pitch. Ideal for GoPro, Xiaomi, at saka SJ cams. Ito sir, notice nyo, nilagyan ko ng double-sided tape para mas ma-firm yung kapit ng camera. And then, once sa paglagay mo ng camera, kailangan balance siya. Dito pala medyo balance na para mas mabilis yung way niya dito sa area na to instead dito. Kasi bigat na nito eh. So, gaganon siya. So, medyo iurong nyo dito ng konti yung camera para yung weight medyo dito sa side na to mag-give. Okay? So, ang paglagay nitong camera, velcro lang. Gamit yan, no? I-strap mo yung velcro, papasok na siya dito, and then, nakares na siya. Okay? And then, yung wirings niya, ito yung sinasabi kong bagong IMU cable, nakakabit dito sa ilalim yan. So, sensitive yan. I believe dapat coveran mo na rin to para in case na mag-crash ka, hindi masira itong area na to. So, maganda kahit cover lang nung double-sided tape, pwede na rin siguro. Or glue gun. Itong area ng wire para hindi mapigtan. Then, itong wire na to, okay, so itong dalawa lang yan. So, ito yung roll at ito yung pitch. So, yung ito, so tatlo na yan, pero yung isang wire lang na yun ang pinaka-importante, nasa topmost. Okay. Okay, so ito yung isang wire. Ayun. So, tapos, itong wire na kinabit ko ngayon, ito yung roll. Yung ganyan. Okay. Then, yung pitch, ito yun. Ito. Okay. So, yun yung pitch. Ngayon, kung kakabit ko siya sa quadcopter, let's say CX20. So, it doesn't matter yan. Kasi doon, kung saan mo naman sinaksak na switch. So, kung anong switch mo sinaksak, so, meron niyang S1 at saka S2. So, yung S1, S2, yan yung representing na switch ng remote mo. 1 tsaka 2. Auxiliary. So, kung ano yung papaganahin mong dial. So, let's say sa 1 natin na ilagay ito, which is the pitch. No? So, saksak natin dito sa quad. So, lagay natin yung 1. Medyo, ito yun. Okay, kita nila. Yun. Yung sa dulo. So, positive ground, positive 5 volt S1. Ito siya. Sa nakita nyo. Okay. And then yung pitch. Ito naman. Ito na siya ang wire niya. Okay. Kita ba yung wiring? Hopefully, kita nyo. And then, the power ng gimbal. The power of the gimbal, dalawa siya. So, there's no need to gamitin to isa. Para extender lang siya. So, ginawa ko lang siya extender din. Doon siya sa lowest part ng USB port ng quad. So, negative tsaka positive. Ayan, umilaw na siya. Kasi nakabukas na yung quad ko. Okay. So, ayan. Gagalaw-galaw yan kasi nagpa-power up yung unit. Nanginginig-ginig pa yan. Okay. So, actually, yan. Medyo stable si gimbal. Yun. So, once na dumali ito si gimbal, nag-fix sa maximum, mangangatog yan. Kaya, so, dapat talaga hindi dadait siya sa spaces. So, paano ko i-adjust ngayon sa remote? So, punta ko. Oops. Kaya nalaglag. Okay. Yan. Yan. Nangangatog na ito. So, buksan natin yung remote. Kasi hindi kita. Okay. Yan. Okay. So,
calibrate natin yung remote sa quad. Then check natin kung gagana. Usually ay bababa ko to sa 220. Yun, nag-respond na. Okay, so lagyan natin ng konti. Yun, gumagano siya kasi kailangan mo nang kunin yung tamang position nito. Hirap Okay, so roll, then pitch. Okay. Yeah. Calibrate ko na ba? Okay, meron na. Nahihirapan ako sa paghawak ng aking iyan. Yun. So, nagalaw ko na hanggat makuha natin yung steady. Okay. Then, roll. Okay. Adjust natin. So, ito yung roll. And ito yung pitch. So, notice nyo, kailangan talaga i-balance natin yung camera mabuti. So, pagka pinwersa mo, manginginig siya. So, ingatan nyo, dapat naka-off habang ginagalaw niya. Okay. So, pag bumabangga siyang ganun, yun, yung behavior niya. So, dapat talaga hindi siya bumangga hanggat ma-balance mo na siya sa gitna. So, pitch, then roll. Isin natin yung roll para hindi bumangga. Oh. Sumayad naman mabuti yung angle ng pababa, kaya siya wala rin sa balance yung aking paghawak kasi nakakangalay. Mabigat. Layo ko pa. Okay. Okay, yeah. So, once na nakuha mo na yung proper balance, then that's the time you can use the quadcopter. See? Kahit up, down, kahit gano'ng kalikot, mag-stable siya. Okay? So, need nyo lang talaga i-adjust dito from time to time sa dial. So, pitch. So, pag sobrang bottom na, mag-a-adjust na siya. Oh. So, kailangan hindi dapat dumali yung mga edges niya somewhere. Kasi once na dumali siya, magma-vibrate siya. Okay? Yan. Okay. So, yun. So, yung mount niya, dito na rin. Ito yung ilalagay dito sa ibabaw. Then, i-mount natin sa adjust natin. Kasi kailangan sturdy yung pagkakabit ng camera. Okay. So, dapat ito, nakamount ito gamit yung Allen screw doon sa body ng CX. Okay. So, para lumilipad siya, hindi siya magulo sa camera. Okay. So, once na mag-push talaga, yun o, tsaka siya gagalaw. Ingatan lang, sir, ha? Okay. Ayan, tilting na yan. Tilt na siya. So, yun yung connection niya, sir. Kung may problema, tawag niya na sa akin. Okay? Hope this helps.